This program is brought to you by PTV News Center. Ito po ang special coverage ng telebisyon ng Bayan para po sa wake at interment ng ating pinakamamahal na DILG Secretary Jessie Robredo. Ngayong araw po ay ililipat ang labi ng ating secretary from Naga to Manila para sa isang state funeral sa Malacanang. Ako po si Attorney Mark Astrodes, kasama ko po si Mr. Robert Tan and Angel Movido. Magandang umaga. Magandang umaga, Mark. Magandang umaga. Naghahanda sila, Robert, Angel, para sa paglipat kay dating Secretary Robredo from the Archbishop's Palace onto the airport in Naga dahil ito po ay i-fly papuntang Manila ngayong araw na ito. Nakatakdangang mga alas 9 ay matapos yung departure honors kay Secretary Robredo mula sa airport ay tutungo na siya dito sa Manila at doon lalapag ang aeroplano nga sa Villamor Air Base kung saan magkakaroon na sasalubungin nga siya nila magkakaroon ng yung mga honorary pallbearers na sasalubong kay Secretary Robredo ay sina Secretary Florencio Abad, Secretary Manuel Rojas, Congressman Jun Abayan ng Liberal Party, Harvey Ken ng Kaya Natin Movement, Alice Murphy ng Urban Poor Groups at John De La Cruz ng DILG. Yun ang mga sasalubong sa kanya paglapag ng aeroplano dyan sa Villamor Air Base. Nakatakda ata mga 10:30 ang lapag dyan sa Villamor. Angel, ito na papanood natin ay isang seremonya na sa Archbishop's Palace ito po ay sa Pili. At napapanood po natin yung flag drape na kabaong po ng ating yumaong secretary ng DILG, Jessie Robredo. Ito po ay bitbit ng ilang officers ng Philippine National Police. Kaya nga ay sinasakay na dyan sa funeral car na yan ang tutungo dyan sa airport at marami ang dadaanan nitong funeral cortege sa Crown, sa San Francisco, Penafrancia, San Felipe, Balatas, Cararayan, Del Rosario at Pili. Yan, papunta na nga sa airport. And if you notice, Angel, napaka precise ng mga movements nung ating nagbuhat papunta sa funeral car at very solemn moment po yan. At nakikita natin na yung ating mga honor guards are in full ceremonial attire for this special occasion. So ito na nga tinatawag nating state funeral na kamakailan lang napirmahan nga itong Memorandum Circular number 36 na kung saan nga ay iaalay kay Secretary Jessie Robredo ang itong state funeral. Robert, maalala natin na si Secretary bilang head of the Interior and Local Government also headed the Philippine National Police. Kaya po yung ating Philippine National Police ng Naga ay nanguna dito sa ceremonies at the Archbishop's Palace. Yes, and during his time nga dyan sa DILG at doon sa Napoco, marami siyang mga programang isinusulong para magkaroon, maibalik ang imahe ng PNP na magkaroon ng uli ng public trust. At yung di ba, isinusulong niya yung sinasabi niyang scorecard, yung good housekeeping para sa transparency. At ito nga ay sana ay may patuloy pa ito, yung mga magandang programang iniwan ni Secretary Robredo. At yan, nakikita natin nga sa video dyan sa Naga City at ang kanyang family. Mga family, may mga friends, tsaka mga kababayan niya sa Naga City na lubusan nga itong nalulungkot sa pagpanaw nga ni Secretary Jessie Robredo. Sinasabi nga, it's an untimely death kasi marami pa talagang maaaring maigawa itong si Secretary Jessie, yung marami siyang mga programang isinusulong para maibalik ang tiwala sa gobyerno ng mga publiko sa gobyerno. Ito ay maraming mga programa. Kita din natin, Angel, yung asawa at anak ni Secretary Robredo, si Attorney Robredo, ay naroon nga to send off the body from the Archbishop's Palace onto the airport of Naga at nag-aantay na nga po yung aeroplanong magdadala sa katawan ng ating secretary papuntang Manila. Si Secretary Robredo po ay ang kauna-unahang
local government official ng Pilipinas na nagawaran ng Ramon Magsaysay Award, at ito nga po ngayon ay isang state funeral. Ang state funeral ay usually reserved for the heads of states at also for the Supreme Court, the Chief Justice, the Senate President, the Speaker of the House, pati na rin po yung mga national artists, people who have played a significant role sa ating bansa. And considering na he was a local official for a very long time, ganitong honor ang binigay sa kanya. Nakikita natin yung honor guards ay palabas na ng kanilang formation. Yan po ay nasa Archbishop's Palace ng Naga. Pagkatapos nga niya magkakaroon nga ng convoy papunta sa airport para patungo siya dito sa Metro Manila. At then nakikita nga natin may mga palabas na yung mga honor guard, nagmamarcha sila. Yung atmosphere kaya dyan, it's very, kasi the time na dyan namuna bilang mayor si Secretary Jesse Robredo, talagang napamahal siya dyan ng mga tao. Naiangat niya ang Naga City from where it was before. If you look at the ceremony ngayon na napapanood natin, parang bihira ang taong nagkakaroon ng ganitong klaseng funeral, parang celebration of a life. Para siyang the whole nation is officially honoring him by a state funeral. Hindi lamang yung sa Facebook and Twitter. Alam natin tayong mga nasa Facebook and Twitter na nababasa natin yung papuri kay Secretary Robredo, but with what we're watching now on television, nakikita natin na officially the Republic of the Philippines is honoring this man. Yes. Hindi lang yung mga kababayan niya dyan sa Naga City na nakikita natin dyan nakikiramay sa pamilya, but buong Pilipinas ang nakatutok ngayon dito. Ayan, mga ordinaryong mamamayan, mga empleyado ng... Ayan, very overwhelming nga ang nakikita nating makikiramay ng mga maraming tao dito nga kay Secretary Jesse Robredo. No, maalala nga natin, nabanggit mo kanina na eto nga sa Naga City kung saan siya ay naging alkalde for almost 18 years. At kung saan yun nga, naiangat nga niya itong syudad from a third-class city to a first-class city, kung saan marami din siyang mga proyektong naumpisahan. Nasabi nga na siya ay isang advocate of good governance, at yan nga inumpisahan niya sa Naga City. Napapanood natin ngayon, Angel, naghahanda na yung convoy carrying the remains of Secretary Robredo. Ang nangunguna po dyan ay a fleet of police cars. Bihira nga natin makita, is rarely do we see a man being honored like this. The whole Philippines, hindi lang dyan taga-Naga. At nakikita nga natin na it's... Yung mga estudyante, napanood din natin, yung mga bata are also out there. Siguro, pinaglabas din sila ng kanilang mga schools just to observe this, dahil nga, this man has impacted the lives of the citizens of Naga in great ways. Ayan po yung mga estudyante, nakikita natin, dalamhati din at nag-observe dito sa nagaganap. I'm sure tatatak sa kanilang mga isipan itong event na ito. This will go down in history as a major event in Naga, na isang mayor na naging secretary for a short period of time. If he hasn't even served beyond 2 years, maikli pa lang. And those 2 years were a little rough at some points, pero nakikita natin yung pag-honor sa kanya, yung pagbigay papugay sa kanya. Kumbaga nagsisilbing inspirasyon. Even yung sinasabi ng Attorney Mark na although halos 2 years pa lang nagsilbi si Secretary Jesse Robredo dyan sa DILG, yung impact ng mga programa niya na isinusulong niya at mga proyekto dyan para maibalik nga yung public trust sa government. At sa hanay also ng PNP. At kasi nakikita natin in the past few years yung image nga ng PNP really needed a boost. At yun nga ang isa sa mga programang ginagawa na tinutukan ni Secretary Jesse Robredo. Yan
yung assistant ng priest, at ito siguro yung nagsaserve din sa palasyo na mga sakristan ng simbahan. Sa likuran nila, nariyan yung student band ng isang eskwelahan ng Naga. Naghahanda pa rin po sila. Yung kanina po nating napanood na band was the band of the AFP or the military. Ito po yung banda ng estudyante. At napakaganda dahil yung pictures ng Angel, Robert, napapanood na nakikita natin sa Facebook, no, was really of a man who was with the people. Who was with the people, who identified with the people. At yung kwento ng yung wife niya kahapon during the press conference, I revealed the story of a man who was really excellent in the everyday. He was an ordinary human being, but he was excellent. Yes, napakasimpleng tao nga. At yung sa isang nakaka-touch rin yung Robert, nakikita natin ngayon half-mast, yung flag. Ito po yung flagpole sa harapan mismo ng Kalayaan Hall. And as I was driving here, naka-half-mast din yung mga government buildings dito around the Quezon Memorial Circle. At ayan po, yung significance ng pag-half-mast is pagluluksa. Official na pagluluksa, hindi lamang ng militar, hindi lamang ng PNP, ng buong bansa. Dahil yumao nga itong si Secretary Robredo, hindi merong ibang nag-argue na hindi naman talaga siya level of bayani. Pero pag titingnan mo rin, ano ba ang bayani? Yung siguro yung mamamayan na nagsisilbi sa pang-araw-araw. That's what's nice with this man, because he lived a local life with a national impact, not just because of siguro a direct national impact, but because of how it parang resonates with everyone. Pwede naman palang maging magaling ang isang lokal na mamamayan doing everyday chores, fixing the light bulb for this family, and doing excellently as a mayor. And yet ito, papugay ng buong bansa. Oo nga. In his own simple ways. We would notice yung mga testimonials online, even in the papers, na talagang itong si Secretary Jesse Robredo, they would have one word for him na he is very down to earth, and he has that quiet confidence nga na sinasabi nila. But he has done so much. Ito nga, every time na nakikita natin yung mga estudyante na nakikiramay, naalala din natin na yun nga, isa din sa mga visions at priorities ni Secretary Robredo, Robert and Mark, na yung education for every Filipino, no, na ang gusto niyong mangyari ang bawat Pinoy ay maniwala sa kanilang kayang gawin. And of course, that starts with... But what I like with what you mentioned, yung education, he did not just do it for the formal education system, he did it for his own kids. Itong kanyang mga anak are excellent students, outstanding performers in the fields that they're involved in. So, napakagaling ni Secretary Robredo. Maganda nga yung napakinggan nga natin nung na-interview nga yung kanyang asawa, si Atty. Leni Robredo. Yung sinasabi nga na parang nung sinabi daw ata niya kay Secretary Jesse na ipagdasal mo yung appointment mo sa as DILG Secretary, ang sinabi niya, confirmation. hindi malaga yan. Ipagdasal na lang natin yung midterms. Oh yes. Ito, so he's a very simple family man. That's right. And sa kanya, it didn't really matter. Actually, right now, it really doesn't matter kung na-appoint siya. But yung the impact of those 2 years that he has done, what he worked hard for as DILG Secretary. So, at panoorin nga natin, Robert, Angel, yung bits and pieces. Ito na yung mukhang nagsisimula na yung paalis sa Archbishop's Palace. Papunta na itong airport sa Pili Airport. Maraming dadaanan na itong convoy na to, at ulitin nga natin na unang dadaanan niya ng funeral convoy na to ay sa Crown, sa San Francisco, Penafrancia, San Felipe, Balatas, Cararayan, De Rosario at Pili. At yan na. Ayan na nga, nakikita natin ang convoy. Mamaya-maya mas mahaba din ang parada hanggang makarating ito sa
Kalayaan Hall, yun dyan nga sa may Malacanang. Nabanggit ni Mrs. Robredo kahapon, Robert and Angel, laging kasama si Secretary Robredo sa yung mga prosesyon sa Naga, and he never misses the opportunity to be in the Fluvial Parade and in the parade during the celebration of yung Naga na fiesta. And it's a fiesta for his life. What's happening now is a celebration of a man's life, is a celebration of a man's excellence. Pero yung Ayan, at ngayon puntahan naman natin si Grace, ating kasama si Grace Rafama mula sa Radyo ng Bayan sa Naga City, at alamin natin kung ano na ang nagaganap doon. Grace? Hi, good morning. Good morning sa inyong dalawa, at magandang umaga po sa ating mga tagapanood, taga-asabay sa PTV4. Nakaalis na po yung funeral convoy ng Kalihim Robredo about 2 minutes ago lang, at yung kanyang honor guard ay umalis ahead of the funeral convoy sakay ng 3 malalaking bus, sapagat ayon kay General Gasmin, kay General yung nakakausap natin General kanina from Campo Crame, mauuna sila. Dapat ay mauna sila sa funeral convoy sapagkat sila ay puposisyon ulit, magpo-formation ulit doon sa tarmac ng Pili Airport para naman sa departure honors again na isasagawa bago tuluyang isakay ng chartered plane si Secretary Robredo papunta dyan sa Metro Manila and then going to Palacio Malacanang. Napakaganda ng naging departure ceremonies dito, departure honors na ginawa dito, no? Pinangunahan po ito ng Philippine National Police Camp Crame na ipinadala mismo ni PNP Chief Nick Bartolome, and ng Regional Command naman ng PNP. Ang mga naging pallbearers ay lahat mga general. Very solemn, very holy, and makatindig balahibo. Unang-una po nakasaksi ng ganitong event ang mga Nagenyo, lalo na ang mga Bicolano. Kaya minabuti rin ang ating mga kababayan na masaksihan nila. Nagtiyaga, maagang nagising, kumuha ng magandang posisyon, ng magandang lugar para mapanood nila talaga ang funeral honors, ang departure honors na ibinigay kay Secretary Robredo at eksaktong 7:45. Kasi pag sa military time po, pag sa mga event na pinangangasiwaan ng militar, dapat eksakto talaga. Sabi ni General Jasmine kanina, no? Eksaktong 7:45, inilabas po ang coffin ni Secretary Robredo carried by 6 general bearers, no? Dito sa harap ng Archbishop Palace, inilagay doon sa stand, and nakasunod sa kanya yung may bahay na si Attorney Len Robredo at ang kanyang 3 anak na babae, si Jillian, si Tricia at si Jessica. And then this ceremony only took place for only 15 minutes, and maya ay umusad na po ang prosesyon para isakay na ang coffin doon sa funeral car. And then maya ay umusad na rin ang funeral car. Kasunod na yung convoy na babagkas po ng Crown Hotel, going left to Peña Francia Avenue, down to San Felipe, down to Balatas Road, and then left again sa Cararayan, and then lilitaw doon sa Barangay del Rosario Road, and then sa highway na po, papuntang Pili Airport. Grace, Grace, good morning, si Robert Tanto. Matanong lang namin, kamusta naman ang naging atmosphere dyan sa may Archbishop's Palace during the departure honors at even prior to that? Ano yung atmosphere, yung mga kababayan nga ni Secretary Robredo na dyan nakaantabay dyan sa Naga? What was it like? Emotional and very solemn yung atmosphere kanina. Marami tayong ini-interview na mga ordinary people, di ba? Mga taong nakasama ni Secretary, mga barangay people, mga constituente niya sa iba't ibang barangay, mga senior citizens,
teachers, mga estudyante, mga employees, lahat yun ay nakakuha tayo ng may interview. Pati na yung media na nagko-cover kay Secretary, nakatalaga sa press corps ng City Hall na interview natin. At yung PSO, plus yung mga police na nagbibigay ng security dito, in-interview din natin kanina. And very touching yung kanilang mga pahayag. Lahat sila ay masaya, pero malungkot dahil sa maagang paglisa ng Secretary, but very proud na meron tayong isang kababayan na naghatid ng ganitong pride and kasiyahan and pagmamahal dito sa lungsod ng Naga. Grace, nasabi mo nga marami ka dyan mga na-interview ng mga kababayan ni Secretary Jessie. Ano yung mga lumalabas mga story about yung sa pagkakilala nila dito kay Secretary Jessie? At anong mga lumalabas na emosyon? Oo, isa lang, proud sila na somehow naging kaibigan nila si Secretary sa kanilang buhay. Yung isa neighbor ni Secretary mismo sa Barangay Tinago, yung isa naman ay kaibigan niya, yung isa ay empleyado niya, yung isa ay senior citizen na tinulungang makapag-aral yung anak. And then yung isa naman ay si Tita Loling na sabi niya, "He deserves my tears." Sabi niya, kung ako man ay iiyak ay para ito sa isang lalaki na karapat-dapat ng aking luha. Lahat sila napapaiyak, malungkot, masaya at with pride. Grace, napapanood namin sa aming screen yung mga estudyante at meron tayong napapanood na student band. Pagkatapos na inilipat na yung katawan ni Secretary Robredo papunta sa Pili Airport, saan na papunta yung ating mga estudyante? Meron pa bang magaganap na program dyan sa Archbishop's Palace or any place dyan sa Naga? Alam mo, Mark, ang susunod kasing event, actually detached naman ito sa event ng departure honors kay Secretary. Yung mga estudyante ay nagkakaroon sila ng procession dahil iniikot nila yung imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia. Kasi di ba, 2 Fridays from now, isasagawa na yung traslasyon. Ito na yung hudyat ng kapiyastahan ng Naga City, which is celebrated on the 3rd Sunday of September. At yung traslasyon ay gagawin naman sa 1st Friday of September. At totoo ba, Grace, na when he was alive, Secretary Robredo was an active participant dito sa mga prosesyon at siya talaga ang nangunguna? Totoo, Mark. Alam mo ba, lahat ng mga boyadores, di ba nakakita na rin kayo ng picture ng mga boyadores sa mga dyaryo, di ba? Pinipicture na yan. In fact, meron na tayo ngayong Boyadores Festival. Ang ibig sabihin ng boyadores, sila yung mga lalaki na in charge sa pagpasan kay paandas ni our patron saint, Our Lady of Peña Francia. Si Secretary Robredo ay isa sa mga boyadores. Isa lamang siya sa mga ordinaryong boyadores na may malakas na panata at pananalig, nakapaayan, nakaapak, naka-shorts lang, pawisin, pinagpapawisan siya, nagkakanda sugat-sugat, lahat ganyan ang na-experience ng mga boyadores kasi sa sobrang siksika na at sobrang init ng araw minsan at sa haba ng posisyon, sa tagal ng posisyon, hindi maaaring hindi ka magkanda sugat-sugat yan. Pero yan talaga ang sakripisyo na ng mga Bicolano every fiesta. Babalikan ka namin, Grace, maya-maya lamang to give us updates sa mga kaganapan dyan sa Naga. Maraming salamat, Grace Rifama, our partner from Naga. At sa punto ito, Robert Angel, let's take a few glimpses of the press con nung wife ni Secretary Robredo kahapon. Madam Lenny, Attorney Lenny Robredo, gave a lengthy press con kahapon kung saan nilarawan niya kung sino si Secretary Robredo kung wala siya sa harap ng kamera o wala siya sa publiko.